So, Arellano tsaka San Beda. NCAA naman tayo, no? So, two things. Dumepensa yung Arellano, dininay nila si Jacob Cortez. So, hindi naging effective si Jacob Cortez, plus yung talampas, yung shooting, gumana. Dikit yung laro. Okay, alam nating may pyesa yung San Beda, so hindi mo sila matatambakan. No, pero yun lang yung evident doon na si Jacob Cortez pangit yung laro. At saka may mga free throws yung San Beda na hindi na ipasok. Yung Payosing nagmintes. Sayang yung 20 points na in-score niya na career high. Kasi 21 points dapat yun eh. Nagmintes, sumala sa free throw. Ganun talaga kapag hindi ka sanay, kagaya nung nadepensahan si Jacob Cortez. So hindi ka sanay eh. Usually nasasanay sila. Minsan kasi pag ang teams is on a winning streak, kagaya itong San Beda, alam mo yung main guy eh, si Jacob Cortez. So pag pangit yung laro ni Jacob Cortez, hindi ka makapag-step up ngayon kahit yung sa free throw. Minsan sumasala ka na dahil hindi ka sanay sa ganun eh. Yung free throw ni Payosing kung pumasok yun, siguro may added point pa yung San Beda. And yung Jade Talampas is nag-ala Steph Curry. So yun, pag pumapasok yung tira, yung 3-point shots mo, lalo na sa fourth quarter, malaki ang chance mong manalo. Yun lang naman yun, si Talampas lang naman talaga nagpanalo sa Arellano dahil sa kanyang 3-point shooting. Matagal, ilang games nang inaalat itong si Jade Talampas eh. Ngayon lang siya nagkaroon ng breakout dun sa slump na yun. Shooter talaga to si Talampas, kaso may slump. So ngayon lang siya nakabawi. So ganun yun, di ba? Dinepensahan nila yung magaling na gwardiya ng San Beda and then pumasok yung tira ni Talampas. Kaya naging ganun yung resulta ng laro. Hindi mo matatambakan ng San Beda kasi may pyesa yan eh. May player yan para bumalik. Hindi mo sila matatambakan. Pero yun lang, Talampas did shoot enough to win the game. So, yun lang po.